God is good. He is good. Nagkataon na nasa Book of John tayo ngayon. Binasa rin ni Pastor. Alam niyo po kasi hindi kami nag-uusap dyan. Basta kung ano man yung ibinigay na revelation sa inyo ni Lord, kung ano man yung sabi ko nga rin yan sa music team, maging sa ano natin, na whatever devotion you have, yun yung ating pwedeng ibigay na testimony. Kaya ngayong umaga, let's open up our Bible sa John chapter 20 naman. 20. Yan. John chapter 20, start tayo sa verse 24. We all know this story, yung about kay doubting Thomas. Sabi niya dito, one of the 12 disciples, Thomas, nicknamed the twin, was not with the others when Jesus came. They told him, "We have seen the Lord." But he replied, "I won't believe it unless I see the nail wounds in his hand, put my finger into them, and place my hands into the wound in his side." Si Thomas, sabi niya, hanggat hindi ko ilalagay ang daliri ko sa butas kung saan siya pinako, at yung kamay ko sa tagiliran niya na may sugat. Kasi di ba tinusok yung side ni Jesus. Tapos doon nag-pour out yung blood with water nung nasa cross of Calvary. Now sabi niya, hindi ako maniniwala na nabuhay siya. Parang ganon. Kung sabaga sa panahon ngayon, si Thomas yung mga realist. Yung realist daw. Yung mga hagat di ko nakikita, hindi ako maniniwala. Then 8 days later, tingnan nga, 8 days later. 8 days later, the disciples were with them. And the doors were locked. But suddenly, as before, Jesus was standing among them. "Peace be with you," he said. Then he said, "Thomas, put your finger here and look at my hands. Put your hand into the wound in my side. Don't be faithless any longer. Believe." And Jesus told him, "You believe because you have seen me. But blessed are those who believe without seeing me." Now, when we talk about this, we often think of Thomas the doubter. Parang binababa natin yung pananampalataya niya na kung saan, alam niyo, kapag naririnig natin yung preaching regarding this, we always think about, sino ba si Thomas? Hanggat di niya kasi nakikita, hindi siya maniniwala. I want you all to know that most of those preachings might be correct at some part, but there is a hidden message between what happened to Thomas. Ayan, bago to, hindi natin alam. No? Ano kaya yun? No. Ano kaya yun? We're simply talking about the subject, sincere service for God. Taus-pusong paglilingkod sa Diyos. Yan. Kasi napag-usapan na natin ito for the last couple of weeks. If you really love the Lord your God, katulad ng binasa ni Pastor Jan kanina sa John chapter 15, abide in Him and He will abide in you. And we're talking about the love of the Lord Jesus Christ. If you continue to abide in Him, you will bear fruit in all aspects of life. Hindi lang po sa ating spirituality, but everything. Okay? If we continue to abide in Him, kaya nga po ang natural habitat ng tao ay ang Diyos, si Jesucristo. Kaya kapag ikaw at ako ay nahiwalay sa Diyos, mawawalang saysay yung buhay natin. Ibig sabihin, tayo matutuyo at magiging fruitless sa lahat ng gagawin natin. Pastor, meron naman mga blessed na tao na wala naman silang Diyos pero napapagpala sila. Some of them are financially blessed but they are spiritually dead. Some of them are financially blessed but they are in a broken family.
Wala silang kasundo. Wala silang kaibigan. Everyone hates them. You know what? Whenever we get out of the presence of God, we get out of everything na dapat napupunta sa isang normal na tao. Kung sabaga, ang isang isda, pag tinanggal mo yan sa tubig, mamamatay yan. Parang ang isang tao, pag tanggalin mo ang Diyos sa atin, o umalis ka sa Diyos, para ka ring isda na umalis sa tubig. Sinasabi mo na, mas gusto ko sa lupa. Tapos gumaganon yung palikpik mo sa lupa, hindi mo alam kung anong gagawin mo sa buhay. Parang ganun yan. Okay? Since we're talking about this, regarding the love of the Lord Jesus Christ for us, and our love for Him, and faith without work is dead, that's why we continue to do things for the Lord. This is where, dito papasok yung napag-usapan natin for the last 3 weeks, yung visions and dreams, implementing the visions and dreams, of course, asking the Lord kung ano yung plano, writing them down, and going through the process. Kasi kapag inilakad na natin yung visions and dreams, like ko po sinasabi sa inyo, na darating tayo sa punto na kung saan God is going to test our patience, God is going to test our heart, yung attitude natin towards the circumstances, kung paano tayo mag-cope up sa mga bagay-bagay. Na hindi yung ang iniisip kasi natin na porque nasa Diyos tayo, everything is going to be fine. No. When you are with God, He's going to test you and mold you into His likeness. Remember that the molding process, merong end time yan. Hindi naman pala palaging molding process, puro apoy. Hindi naman puro ganon. God, there is a moment in time that God is going to just let us go through something for us to learn His goodness, His mercy. Kaya nga dito papasok yun, how will we know if God heals if we haven't experienced sickness? How will we know if God provides if we haven't experienced lack? Such things, yung mga basic things, no? Ngayon, in connection to that, dapat sa service natin sa Panginoon, meron tayong full sincerity, taos-puso. Hindi tayo yung ginagawa lang natin to kasi may nakukuha tayong benefit sa ibang tao. Kaya nga po, lagi ko po sinasabi kahit sa mga kapatid ko sa loob ng bahay, kapag ayaw nyo na yung ministry, huwag kayo mag-ministry. Kapag nagre-reklamo kayong ganito lang yung pumapasok sa trabaho natin, tapos ito lang yung napuput up natin, ministry ito, go out. Maghanap kayo ng trabaho. Alam nyo po, medyo sa bawat isa sa inyo, medyo mataras na ako. Sa mga kapatid ko, mas lalo. Okay? Minsan na-offend na sila sa akin. At yung offend na yun, parang ayaw na nila. Pero, alam nyo yun, they will find it later on kasi hindi lahat kami is mabilis makapag-cope up sa mga changes. No? Kaya nga ito, sasabihin ko rin po sa bawat isa sa atin, we are simply talking about, in this subject that we are going to discuss, is the sincerity of service to the Lord. Sincere, taos-pusong paglilingkod sa Diyos. We often think Thomas as a doubting disciple of the Lord Jesus Christ, but the truth is, he is the most sincere disciple. And let me tell you how and why he is the most sincere. But before that, pag-usapan muna natin ang doubt. Doubt and faith. Yung pag-aalinlangan, o sabihin na natin pagdududa at yung pananampalataya. Ano ba yung diferensya ng dalawang ito? Alam naman natin to but let us himay-himayin natin para mas maintindihan natin. So ang pagdududa o yung doubt na sinasabi, it is a feeling of uncertainty or lack of conviction. When do we doubt? Kailan tayo nagkakaroon ng pag-aalinlangan o pagdududa? Pagdududang may gagawin ba ang Panginoon? Pagdududa o pag-aalinlangan na totoo ba itong ginagawa natin? Totoo ba itong pananampalataya? Kailan ba tayo nagkakaroon ng pagdududa sa ating buhay regarding our situations, circumstances in life, yung mga kasalukuyang kaganapan natin sa ating buhay? Halimbawa, yung iba sa atin may sakit, nagdududa ka bang
Pagagalingin pa ba ako ng Panginoon? 1 taon, 2 taon na ganitong sakit ko, hindi pa rin ako gumagaling. Nananalangin naman ako, nananampalataya naman ako, etc. etc. Pagagalingin ba ako ni Lord? Remember, doubt comes when you are lacking conviction. If you are uncertain of things to come. Okay, yan lang doubt. How about faith? Let's talk about faith. Hebrews chapter 11 verse 1. Sabi niya dito, faith is a certainty of things hoped for. Certainty, kasiguraduhan. A proof of things not seen. Faith is the certainty of things hoped for. A proof of things not seen. Okay, andun na tayo sa faith. Pero, Pastor, paano magkaroon ng mas matindi pang faith? O mas malalim na pananampalataya? Romans chapter 10, verse 17. Sabi niya dito, so faith comes from hearing and hearing the word of Jesus Christ. Faith comes by hearing and hearing. When we are uncertain of things to come, magpo-provide ba si Lord ng trabaho? Magpo-provide ba si Lord ng blessing? Pagagalingin ba ako ng Panginoon? Ano ang kailangan natin gawin para yung pananampalataya natin umakyat? Faith comes by hearing and hearing. That's why whenever we read the Bible, we read it out loud. Amen? Wag kayong magbabasa sa isip lang. Matutulog kayo. Matutulog kayo sa isip lang. Pastor, kasi baka maingayin sila sa akin. Hayaan mo maingayin sila. Mas mahirap maingayan kapag meron kang madaming problema. Kasi yung ingay na yon, hindi lang ingay sa tenga, pati sa puso. Masakit pag may problema. Kaya yan po. Yan ang sinasabi ko po sa bawat isa sa atin. So tuwing nandududa ka na ililigtas ka ng Panginoon, ang ibig sabihin lang dito, kapag ikaw ay nagkakaroon ng doubt sa buhay mo, ibig sabihin nito, kulang ka lang sa salita ng Panginoon. Pastor, hindi naman palaging Sunday para makinig kami sa inyo. Kaya nga tayo magbabasa ng Biblia araw-araw. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw. Araw-araw, okay? Hindi kapag may free time ka lang. Okay? Kaya ang blessing mo, sasabihin ni Lord, bibigay ko yung blessing mo pag may free time ka na lang. Diba? Ang blessing ng Panginoon sa atin, gusto niya ibigay sa atin araw-araw. Pero God cannot just give it to you when you are not ready to receive the blessing. Ito ang nangyayari, kaya God molds us daily. He molds us in the process. Hinuhubog niya tayo sa kanyang halintulad para mas maintindihan natin kung paano hawakan ang kanyang pagpapala. Pagpapala sa magandang pangangatawan, ibig ko sabihin, good health, pagpapala sa magandang pamilya, pagpapala sa social status, sa influence sa ibang tao, pagpapala financially, and everything else in life. Because God blesses us in accordance to how we handle things. Okay. So, hindi natin pwedeng sisihin si Thomas. Kasi in his lifetime, yung word of Christ is still in the process or in the making pa lang. The reason we doubt is because we lack of the word of Christ. And we cannot blame Thomas since the New Testament is still in the making in his time. Okay, it's still in the making. Sabi kasi, basahin ko ulit, Romans chapter 10 verse 17. Faith comes by hearing and hearing the word of Christ. Basahin niyo yan, Christ. Okay? Word of Christ. Jesus Christ. Okay? So yan. So in his time, wala siyang pagbabasihan. Hindi naman siya katulad ni Matthew na mapagsulat ng mga sinasabi ni Lord. Kaya nga wala tayong Gospel of Thomas eh.
Pansin nyo? Kasi di siya mapagsulat. Si Matthew, Mark, Luke, and John. Yan talagang every detail sinusulat nila. Sa tuwing magkakaroon ng miracle, sinusulat nila. Nakikita niyo ito? Kaya nga ito, di kasi marunong yan ang problema kapag hindi ka marunong magsulat. Okay. Napansin niyo yung pinibigay sa atin ng Panginoon before? Yung visions mo, isulat mo para hindi mo makalimutan. Alam niyo po, isang suggestion ko, alam ba, meron kayong mas matinding revelation, meron kayong matinding experience that God saved you, you write it down. Amen? Alam ba, si Sister Basyon, pumupunta yan dati dito, talagang may akay pa yan, na kung saan hindi siya makakita. Alam niyo yun? Hindi nila alam kung saan siya kukuha ng pera para pang pa-check up. Pumasahe pa lang, talaga namumblema sila. But you see, God provides. At ngayon, sabi nga ng anak niya na iniiwan-iwan mo na ako, mayabang ka na, hindi mo na kailangan ng akay kasi nakakakita na. Alam niyo po yon, these things, dapat Sister Basyon, sinusulat mo yan. Para maaalala mo, sa panahon na ngayon, niligtas ako ng Panginoon. You always write it down so that you won't forget God's goodness. Yan. So ito yan. So the disciples can only hear the word of Christ when he was still alive. That is why when Jesus died at the cross, all of the disciples were devastated. But they didn't know that Jesus lives again. So the doubt of Thomas is like this. Yes, Thomas doubted that Jesus had risen because he was so hurt and he doesn't want false hope. Sino sa atin na gustong-gusto yung false hope? Yung parang sabi-sabi lang yata yan. Hindi naman yata totoo yan. Pag nagkakaroon ka na ng false hope, ibig sabihin kulang ka na talaga ng word. Kaya nga pag sinasabi ko po sa inyo, God will see you through and God will bless you. It's not because I'm saying it just to encourage you, because that is written in the Word of God. Ang alam kasi natin, haka-haka lang, katang-isip. Pero alam niyo ba na kapag nagsalita ang Panginoon, hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. Dahil yung kasinungalingan niya magiging katotohanan. Tama. Pag sinabi niya yung upuan niyo kulay itim, kahit na puti ang upuan natin, magiging itim yan. Ganon ang salita ng Panginoon. Kaya nung sinabi niyang, alam niyo sa Genesis, darkness and void, sabi ni Lord, let there be light. And there was, boom, light. God cannot lie. When He says you are blessed, you are. Amen. When He says you are healed, you are. When He says you are prosperous, you are prosperous. Amen. O, i-declare natin. Kasi alam niyo po, na image ni Lord. You are the image of God. I-declare natin sa katabi natin, you are blessed, you are healed, you are prosperous. O, diba? Hallelujah. Diba may power kapag may word? Kasi alam, meron kang things hope for. Yan yung sinasabi ng Bible. Ngayon, si Thomas, ayaw niya ng false hope. Huwag niyo ako sasabihin ng ganyan kasi mahal na mahal ko si Lord. Hanggang ngayon, nag-grieve pa rin ako. Sino nasubukan sa inyo na nagkaroon na ng kamag-anak na namatay? Diba? Itong mga ilang araw pa lang kamamatay ni Jesus. Kaya ba sakit pa rin yung loob nila? Naalala ko nung namatay si Mami, it took me years bago ako makarecover na wala na pala si Mami. First year talagang kapag maalala ko lang siya ng minsan, tutuloy yung luha ko out of the blue. And alam nyo, naiintindihan natin si Thomas. Nakawawala lang ni Lord, huwag kayong magsisinungaling sa akin na buhay ang Panginoon. Kasi ayoko ma-disappoint. Pero you know what? Deep inside him, Thomas loves the Lord Jesus Christ. Deep inside him, he is sincere
about the Lord Jesus Christ and he wanted to serve Him more. Yun ang puso ni Thomas na hindi nababanggit dito sa topic na ito. Thomas is very sincere. Let's talk about what is sincerity. What is sincerity? A quality of being free from pretense, deceit, and hypocrisy. Sincerity is yung totoo. Hindi ka nagpe-pretend kasi may kailangan ka sa isang tao kaya nagbabait-baitan ka. May mga ganong tao, hindi naman natin maiiwasan yan. Pero ikaw bilang isang Kristiyano, anuman yung ginagawa mo sa buhay, yung trabaho mo man ay sa loob ng simbahan, sa school man, nakadugtong ng church, o ang trabaho mo ay hindi man dito, kung sa labas man, dapat ginagawa mo lahat ng mga bagay na yon, ang trabaho na yon, ng buong puso kasi ito ang kagustuhan ng Panginoon. You sincerely do it for the Lord Jesus Christ. Amen po. Yan. Hindi tayo pretentious. Ang heart ni Thomas for the Lord Jesus Christ is full of sincerity and full of respect. Respeto. May respeto siya sa Panginoon. Kaya nga, alam niyo yung, halimbawa, kapag kayo ay namatayan, tapos may nagsabi ng hindi maganda dun sa namatay na kamag-anak niyo, ano yung mararamdaman ninyo? Di ba magagalit kayo? Ganun yung pakiramdam ni Thomas. And he doesn't want false hope. Kaya sabi niya dun sa mga nagsasabing buhay sa Jesus, hanggat hindi ko mailalagay yung daliri ko dun sa butas kung saan siya pinako, hindi ako maniniwala. Hanggat hindi ko malalagay yung kamay ko dun sa tinusok na sa tagiliran niya, hindi ako maniniwala. Yan. Yan yung ni Thomas, kaya hindi natin siya masisisi. Ano ho? So the difference between doubt, the doubt of Thomas and the doubt of unbeliever is like this. Ang doubt ni Thomas is full of sincerity and respect to the Lord. Mahal niya ang Panginoon. Pero ang doubt ng isang unbeliever is something like this. Ang iniisip kasi ng ibang mga tao regarding when we talk about Jesus, when we talk about praying, they think about the Lord Jesus Christ na parang genie. Okay? Na kung saan kapag nag-pray ka, bibigay ni Lord. Hihingin mo kay Lord, bibigay ni Lord. God doesn't work that way. I want you to think about this. God doesn't work that way. We must have a relationship with the Lord Jesus Christ. At yun yung tinatawag na pag-ibig. Malayang pag-ibig na pwede natin ibigay sa Panginoon. Hindi siya parang genie na, Lord, bigay mo sa akin to. Lord, provide mo ito. Lord, pagalingin mo ako. Lord, bigyan mo ako ng opportunity. Ang isang unbeliever, o kaya yung sabihin natin yung mga atheists, ito yung sasabihin nila. Sige nga, subukan natin ng Diyos. Lord, lalabas ako sa labas dito. Kapag merong isang ulap na sa akin lang nakatapat, maniniwala ako sa iyo. Pero kapag wala yon, hindi ako maniniwala sa inyo. God doesn't work that way. O meron pang ibang mga sasabi mga estudyante, sige nga, subukan natin ng Diyos, hindi ako mag-aaral pero mag-i-exam na kami. Kapag nakakuha ako ng mataas na grade, totoo ka, Lord. Ganun ba ang Panginoon? No. God doesn't work that way. He wants a relationship with each one of us. And He only answers the prayer of the righteous. And we become righteous because of the blood of the Lord Jesus Christ at the cross of Calvary. That everyone who accepts Him as Lord and Savior, the blood of the Lord Jesus Christ is poured upon us, then God the Father hears our prayer. Ibig mong sabihin, Pastor, ang panalangin ng mga hindi matuwid ay hindi sasagutin ng Diyos? Yes. Pero meron yung mga taong yung naghahanap talaga sa Diyos. Gusto ko rin i-search nyo to, no? Merong banda, ang tawag sa kanila, Korn, K-O-R-N. Ito ay metal band, talagang demonic yung kanilang mga tugtugan. Pero to the point na yung habang,
isa sa mga gitarista. Habang tumatanda siya, nagkaroon siya ng anak, yung mga kanta nila, puro kalokohan, pag-iinom, kabulustugan, premarital sex, etc. ganyan. Ngayon, yung kanta nila ngayon, kinakanta ng anak niyang babae. Tapos sabi niya, oh no. No. Sabi niya, this has to stop. Sabi niya. Doon nagsimula yung sincerity of change of heart. Biruin nyo sa buong buhay nila, they are doing drugs. After ng party nila, kukuha sila ng mga babae sa fans nila. Gagawin nila lahat ng kalokohan. Alam nyo, nung nagkaroon siya ng anak, ayaw niyang maranasan yung ng anak niya yung mga na-experience niya at mga kasalukuyang ginagawa niya sa ibang babae. Then doon siya nagkaroon ng puso na gusto ko sanang magbago. Pero hindi niya alam kung paano magbago. But God made a way, nagkaroon siya ng contact sa church and eventually somebody brought him to the church. He heard the word and when he got home, sabi niya, nanalangin siya with a heart full of sincerity. Sabi niya, Lord, habang nagdadrug siya, I want to stop these drugs. I want to stop this addiction, this fornicating, sabi niya. But I cannot do it. If you are real, please change me. Look at this, no? With a heart full of sincerity and an attitude that wants to change, God answered him right away. Then eventually, kinabukasan, yung usual routine niya, magda-drugs muna siya bago siya pupuntang trabaho o kaya practice nila sa banda. Nung kinuha niya na yung drugs niya, parang ayaw niya na. I do not understand. Sabi niya, ayaw ko na. Parang ganon. Parang hindi na gusto ng katawan ko. Sinubukan ko, humit-hitang ko, pero parang wala na, sabi niya. Nakikita niyo ito? A heart that wants to change, an attitude that wants to change. Ang gusto ng Panginoon is sincere heart to serve Him. At yun po yung meron si Thomas. Yun yung difference ng pagiging isang, pag nag-doubt ang isang believer, meron pa rin siyang heart to change. Heart to seek the Lord, which is yung heart ni Thomas. Pero sa isang atheist, iba yon. Sa tingin nyo, sasagutin ng Panginoon ang panalangin ng mga yung nangungutya sa Kanya? Example na lang natin sa Amerika ngayon, ang salitang Jesucristo o yung Jesus Christ, ginagawa na nilang mura. At nakasulat yan sa salita ng Panginoon na dapat hindi natin binablaspheme ang salita o ang pangalan ng Diyos. Now, Pastor, paano mo masasabi na mahal ni Thomas si Jesus? At paano mo masasabi na sincere talaga siya sa service niya sa Panginoon? Now, John chapter 11. Buksan natin yung Bible natin. Ito yung evidence. John chapter 11. Verse 7 hanggang 8. Verse 7 hanggang 8. Sabi niya dito, Then after this, He said to the disciples, Let's go to Judea again. The disciples said to Him, Rabbi, the Jews were now seeking to stone you, and yet you are going there again? Sabi ni Jesus, balik tayo sa Judea. Tapos sabi ng mga disciples, Lord, bakit ka pupunta doon? Nang dahil sa sinabi mo, gusto ka nilang batuhin hanggat sa mamatay ka. Tapos pupunta ka na naman doon. Ngayon, nagbigay ng parable si Jesus, hindi na intindihan ng mga disciples. Sinimplify na lang ni Jesus, sabi niya sa kanila na, Lazarus, my friend, is dead. I'm going to visit him.
Yun lang yung gusto ng Panginoon. Ngayon, itong mga disciples, natatakot na sila. Tayo pupunta doon kasi baka makita nila na kasama natin si Jesus, baka batuhin din tayo hanggang sa mamatay tayo. Pero sa verse 16, tingnan sa verse 16. Sino ang unang nagsabi na, sige, samahan natin si Jesus at mamamatay tayong kasama ni Jesus. Verse 16, basahin natin. Sabi niya dito, Therefore Thomas, who was called Didymus, said to his fellow disciples, Let's also go, so that we may die with him. Who among the disciples said the same way? Wala, si Thomas lang. Sige, samahan natin si Jesus. Kung mamamatay siya, mamamatay din tayo. Are you seeing this? Now, Thomas was ready to die with Jesus. We know he doubted the resurrection of the Lord Jesus Christ, but deep in the heart of Thomas, he loves the Lord. He respects Him. Ito yan. Among the disciples, wala nagsabi na, sige, samahan natin si Jesus. Si Thomas lang. We can see that yung sakit ng puso ni Thomas dun sa John chapter 20, na huwag niyo sasabihin sa akin na nabuhay si Jesus. Huwag niyo akong bibigyan ng false hope. Nire-respeto ko si Jesus. Huwag niyo siyang i-disrespect na sasabihin niyo na buhay. Parang ganon. Kaya sabi niya, pag hindi ko nilagay ang aking daliri sa butas ng kanyang mga kamay, hindi ako maniniwala. Pero sa John chapter 11, siya yung malakas ang loob na, sige, mamatay tayo kasama ni Jesus. Di ba? So we can see that Thomas is really sincere here. And do you know what? Do you know what happens to the people who loves the Lord Jesus Christ and serve Him with full sincerity in their heart? Alam niyo ba anong pwedeng mangyari sa mga taong merong buong pusong pag-ibig sa Diyos at may buong taos-pusong naglilingkod sa Kanya? Okay? O, i-check muna natin yung heart natin. No? Do I love the Lord? Am I serving Him wholeheartedly with full sincerity? Without any pretense? Para lang may makuha ako doon sa namumuno ng simbahan? O dahil wala akong ibang choice, kaya ako nandito sa Humphrey at nagtatrabaho? Sasabihin ko po sa inyo dito, check our heart first. Because you know what will happen if you really love the Lord Jesus Christ and you have a heart full of sincerity, service for His glory. Ito ang mangyayari sa inyo. Ngayon, buksan naman natin ulit, pabalik sa John chapter 20, verse 27 hanggang 28. Sabi niya dito, Then He said to Thomas, Put your finger here and look at my hands, and put your hand into the wound in my side. Don't be faithless any longer. Believe. At sabi ni Thomas, My Lord and my God. Thomas exclaimed. Listen to me, people of God. Kapag taos-puso kang naglilingkod sa Diyos at may puso kang pag-ibig para sa Panginoon, the Lord will visit you. Amen? The Lord will visit you and remove your doubt from your heart. Pero kapag pretense ka lang, ginagawa mo lang kasi walang ibang gagawa, wala kang ibang choice, ito lang yung gagawin mo na ministry, paglilingkod sa Diyos. At ito pang isa sa mga nagtatrabaho naman sa secular, sa mga empleyado, ginagawa mo lang kasi kailangan mo lang ng pera, pero wala kang sincerity para mag-grow yung business ng pinagtatrabahuan mo. God sees your heart.
Sinabi ng Panginoon, you do everything for the glory of God, as if the Lord is looking at you. Amen? Kaya kapag yun ang gagawin natin, God will visit you. God will visit you in your need. Ano yung need ni Thomas? Ang need ni Thomas is proof. Let me ask you, what do you need in life? God is going to meet you in your needs when you are sincere and you love the Lord Jesus Christ wholeheartedly. Sasabihin naman ng iba, Pastor, mahal ko naman ng Diyos nagsisilbi naman ako ng buong puso. Hindi naman ako nagpe-pretense. God knows our heart. Hindi natin pwede sabihin na yung sincerity natin ay totoo unless yung sincerity mo ay nakalakip sa loob ng salita ng Panginoon. You can serve without loving, but you cannot love without serving the Lord. You cannot say you love the Lord tapos hindi ka magsaservice sa Kanya. Anong service, Pastor? Ibig sabihin, you are going to stand in the fivefold ministry, which is napag-usapan na natin yan before. Ibig sabihin, may gagawin ka para sa Panginoon. At sa tuwing nagtatrabaho ka sa labas, ginagawa mo ng buong puso, as if you are doing it for the Lord. Pastor, hindi mo naman kasi kilala yung boss ko eh. Ano yan? Liha yan sa'yo. Para mahubog ka sa halintulad ng Panginoon. At kapag hindi mo na talaga kaya, maghanap ka ng ibang trabaho. Tapos sasabihin nila, Pastor, kahit lahat ng pasukan ko, lahat ng boss, ganun. Hindi yung boss ang may problema, ikaw. Kung lahat ng pinapasukan mo ay ganun, ibig sabihin, ikaw ang may problema. Pero mapapansin kasi yan ng tao at mapapansin din ng boss ninyo yan. Na kapag yung trabaho mo ay maayos at full of sincerity yung ginagawa mo para sa business nila, hindi lang sa business, okay, sa ministry or whatever, no? They will notice you at dito dadaan yung promotion. Because God will give you favor in His sight. At kapag nag-offer ang promotion ang Panginoon, paminsan mag-aalangan ka, Lord, hindi ako ready sa promotion na to. Hindi pa ako handa, Lord. Palagay mo hindi ka handa, pero God already is molding you for that position. Okay? Alam ni Aaron yan. Alam din ni Belen yan. Okay? Ibig sabihin dito, God is actually bringing you up there, pero feeling mo hindi ka pa, you're not worth. But you see, you are already worth because God sees your heart. At kapag ikaw naman na nagre-reklamo ako, kaya ko naman yun, ba't hindi binigay sa akin? Hindi ka ready. Are you getting this, people of God? Huwag mong i-promote yung sarili mo. God is going to promote you. That is why I'm telling each one of us today, serve God wholeheartedly. Love Him in service. Ipakita mo sa Panginoon kung paano mo siya minamahal talaga. Okay? Hindi ka darating ng late sa trabaho. Amen? Hindi ka Filipino time. Hindi ka na Pilipino, no? Okay. Ikaw na ngayon ay isang citizen of heaven. God is a God of order. Ibig sabihin, hindi ka pwede maging late. Amen po ba? Kaya mapansin nyo, hindi nyo ako pwedeng unahan sa pagpasok sa simbahan. Ibig sabihin, nandito na ako bago pa dumating lahat. It's because this is my heart for the Lord. Ito yung pag-ibig ko sa Panginoon. Kaya sinasabi ko rin sa music team, dapat di kayo late. Makakapag-practice kayo on time. Para hindi kayo nagkakamali kapag kayo ay tumutugtog na. Kahit din sa mga secular na trabaho ninyo, hindi dapat kayo late. Kahit sa mga usapang meet-ups lang,
Magkikita kayo ng mga kaibigan nyo tapos late ka. Isa lang ibig sabihin nun, you do not respect the time of your friend. You are not a friend. Okay? Ganun yan. Ni pastor, nakaugalian lang. Hindi magandang ugali. Okay? Hindi magandang ugali yon. So, people of the Lord, if you truly love the Lord Jesus Christ with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind and strength, you will serve Him. Listen to this, people of God now. You will serve the Lord Jesus Christ through thick and thin, through good times and bad times, through luck and prosperity, and even in death. Amen. Kaya ito yung puso ni Thomas. Na Lord, hindi ako maniniwala. Pero because God knows his heart, He showed Himself to Thomas. Jesus Himself is the miracle to Thomas' life. Now think about your miracle. Ano yung hinihingi mo sa Panginoon? Pero before you're going to go to that particular prayer you have, isipin mo mabuti, Lord, tama ba yung puso kong pagsisilbi sa'yo? Lord, yung service ko ba, pretentious lang o totoo? Ano ba, Lord? Correct me. Kaya nga sabi ni David, Lord, check my heart. Alam niyo may mga verses sa Psalms na, Lord, I hate my enemies with great hatred. Sabi ni David. Sabi niya, naway, ito yung mangyari sa kanila at mamatay sila. Parang gano'n. Pero at the end of the verse, you will always see, Lord, search my heart. Ibig sabihin ni David, Lord, tingnan mo muna yung puso ko. Tama ba yung ganitong pag-uugali kung sa baga? Kaya ngayon, ito yung ipapanalangin natin. Let's all stand in the presence of God. I know everyone, meron tayong pinapanalangin at hinihingi sa Panginoon. Pero ngayon, ang hihingin muna natin sa Panginoon kasi bago natin makakamtan yung blessing na hinihingi natin sa Panginoon, tingnan muna natin yung puso natin. Lord, am I really loving you? Lord, am I really serving you wholehearted? O wala lang akong ibang choice kaya ako nagtatrabaho sa pinagtatrabahuan ko ngayon? Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, gawin mo ng buong puso ang pagtatrabaho mo. Sa mga estudyante, gawin mo ng buong puso yung pag-aaral mo. Students, hindi ka late. Hindi ka darating doon kasi sasabihin mo na may problema po kasi sa bahay, etc., etc. Pero totoo, hindi ka lang talaga nagising na maaga. May mga ganong bagay. Simple things such as this. Check your heart. Let the Lord search our heart at sabihin natin sa Panginoon, Lord, search my heart. Change me if there's any wicked ways. At palitan mo po ito, Panginoon, na naway sa mga susunod na panahon at araw-araw kong pamumuhay, ako ay mababago sa inyong halintulad. Pwede ba natin gawin yon? Sige po, lahat po tayo yung bukod manalangin. Ama, kami po ay lumalapit sa inyong harapan. At dalangin po namin, Lord, sa araw na ito, search our heart, O God. If there's any wicked way, O Lord, we pray, towards other people, towards our boss, towards our work, towards our family members and friends, Lord. Change us, O Lord. Huwag mo pong hayaan itong normal na tao ang manghimasok, kundi Panginoon, sa loob ng aking puso, ikaw na po ang nakatira. Kaya manahan ka po sa akin, Panginoon. Change me, O God. Now, I want you to think about your service to the Lord. What you are doing for the Lord. Isipin niyo mabuti kung ano yung ginagawa niyo sa Panginoon. Kapag ikaw ay nagme-ministry, ito yung ginagawa mo sa panawagan mo. God has revealed to you na ito yung dapat mong gawin para sa kanyang ministry.
Isipin mo ito. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, I will do this wholeheartedly. Not because I am compelled to do it, Lord, but I'm going to do it because I love you. Come on, you say you love the Lord. Lord, I love you, God. With all of my heart, all of my mind, all of my soul and my strength, O God. Lord, I am giving it my all. I will do my best, O Lord God, to be the best and where you have called me, Lord. Ikaw po ang magpala sa akin, Panginoon. Today, O God, I just surrender my heart to you. At naway sa mga susunod na araw, ikaw po, Panginoon, ang gagabay sa akin. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ibinigay niyo po sa amin at sa mga simpleng natutunan namin ngayon. Naway, Panginoon, sa aming pamumuhay, ikaw po ang gumabay. At naway sa lahat po ng aming ginagawa, whether be sa family namin, sa work namin, sa ministry namin, Panginoon. At naway, Panginoon, ito po ay gawin namin ng buong puso. Ito lang naman po yung gusto namin matutunan ngayong araw. Kaya pagpalain mo po kami, Banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami lumakad na naaayon sa kagustuhan ng Ama. At ituro niyo po sa amin ang tamang daan na kung saan kami ay lalakad na katulad ni Jesucristo nung siya ay nandito pa sa lupa. Marami pong salamat, Lord. We bring you back all the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.